Hello, hello mga suki ko! Ngayon, gagawa tayo ng ube chiffon cake. Unahin natin ilagay ang cake flour. Sunod, yung sugar na white. Then, 2 itlog. At halu-haluin muna natin para mabiyak yung itlog. Then, yung mantika at tubig. Tandaan natin ilagay yung tubig para makontrol natin yung dami ng tubig nito. Ayan, halu-haluin pa rin natin ng maayos. Then, iwasan natin na magkaroon ito ng buo-buo. Ayan, dagdagan nyo na lang po kung medyo malapot pa po yung ating mixture. Ayan. Pagkatapos nyan, ay ilagay na natin yung ating asin at ating food coloring. Ayan, purple po ang ating food coloring yan. At konting suka. 1 teaspoon lang po yung ating suka. Ayan, haluin lang po natin maigi yan. Wala pa po tayong nilagay na baking powder dyan. Ayan. Yan po. Yan pa lang po yung pagkakalagay natin ng baking powder. Para hindi po siya ma-overmix. Ayan. Yun, haluin natin maigi na wala pong lumps. Halo-halo lang tayo ng halo-halo dyan. Ayan. Hanggang sa makuha natin yung gusto nating kulay sa ating ube chiffon cake. Pagkatapos po ay set aside na lang po natin at gagawa na tayo ng ating mirang. At sa paggawa naman po ng ating mirang ay 5 egg whites, kalahating cup ng white sugar, then 1 teaspoon ng suka. Yung suka po kasi natin ay nagpapa-enhance po sa ating mirang. Magiging smooth po ito. Kaya kailangan natin yan na magkaroon ng suka kung wala po tayong cream of tartar. Then, sa white sugar naman po ay make sure na ilalagay nyo po ng dahan-dahan at pakonti-konti yung ating white sugar. Hindi po natin pwedeng ibuhos lahat. Ayan po. Halo-haluin lang po natin hanggang mag-stiff po ito. Kasi para hindi po bumagsak ang ating ube chiffon cake. Nasa stiff peak na po siya. Kapag hindi na po siya runny at kaya niya na pong gumawa ng matulis sa ating mixer. Kagaya ng naandyan. Ngayon, hindi pa po ako nakontento sa kulay ng ating chiffon cake. Ay nagdagdag pa po ako ng purple na color. Ayan. Ganyan po yung consistency ng ating butter. Hindi po masyadong malabnaw. Hindi rin po masyadong malapot. And then, ngayon po ay ihalo na natin yung mirang sa ating butter. Dahan-dahan po. Hindi naman po siya cut and fold. Hindi po siya cut and fold ang ginawa ko. Minix ko lang po siya. Pero dahan-dahan po. Hindi po siya mabilis. Para hindi po mag-down ang ating, bumagsak ang ating butter mamaya.
Ito po ay hindi po siya failure. Oo, basta ayusin nyo lang po na maging stiff peak po siya bago ihalo sa butter yung ating mirang. Ayun po. Kung nakikita nyo po, hinalo-halo ko po gamit yung spatula kasi wala po akong panghalo talaga ng kagaya sa ibang baker. Yung flat na spatula, yan po ay spatula ng kanin. Kasi nagsisimula lang po ulit ako. Ay bali na po kasi yung ibang mga gamit ko at nawala na rin po. Yun lang po. Maya-maya po ay isasalin na natin to sa ating mga baking pan. Ayan, dyan ko po ilalagay sa ating lanera. Hindi ko na po ito sinusukat. Inaano ko na lang po na sa hati po sa sa lanera yung butter natin. Kasi pag tumubo po yan, uumbok pa po yan. Kaya hindi natin pwedeng punuin. Sayang po yung yung butter so sobra po. Ngayon po ay mag-iinit na tayo sa ating improvised oven. Char. Hindi, nabili ko lang to sa sa online, sa sa orange app. Yeah. Yung pinakamalaki po na tawag niyan. Ang pangalan po yan ay non-stick pan. Opo, yung pinakamalaki. Oo. Bago nyo po iisa lang dyan yung ating butter, kailangan sobrang init niya na po bago ilalagay yung ating butter. Then after 15 to 20 minutes, ayan na po siya, nagiging ube chiffon cake na siya. Sobrang lambot niyan po. Ayan po, napaka squishy. Ang sarap po talaga niyan. Napakalambot. Ayan, 'di ba? Kitang-kita niyo naman, malambot. Thank you for watching. Sana po ay mag-follow po kayo sa akin.